sulating pananaliksik. Una, ang pagpili ng mabuting paksa. Ang unang hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik ay ang pag-unawa sa isang paksa o suliranin. Napakahalaga na piliin nating mabuti ang isang paksa upang maging susi ng tagumpay ng ating sulating pananaliksik. Nararapat din na pag-isipan natin ito ng mabuti at dumaan sa maingat na proseso upang maging matiyak tayo na makabubuo tayo ng isang makabuluhang sulatin. Pangalawa, pagbuo ng pahayag ng thesis. Kapag napagpasyahan na ang paksa, bumuo ka ng iyong pahayag ng thesis. Ito ang pahayag na magsasaad ng posisyong sasagutin o patutunayan ng iyong bubuuing pananaliksik. Halimbawa, mas pinipili ng tao ang mga coffee shops bilang lugar para sa pakikipag-usap o socialization kumpara sa mga fast food outlets, restaurants, or mga kalendarya. Pahayag ng thesis. Sa pagsikat ng mga coffee shops, sumabay ang imaheng ipinapakita nito sa madla sa tulong na rin ng social media bilang lugar na pagkikita-kitaan o pakikipagkilala na sinamahan pa ng kakaiba nitong mga arkitektura at internal na disenyo ng lugar. Dala na rin ang pakikipagkilala at pagrekomenda ng mga parokyano gamit ang social media na kilala ng iba pang mga tao ang mga coffee shops na naglipanan dito sa bansa. Paghahanda ng pansamantalang bibliografiya. Sa pagpili mo ng iyong paksa, mahalagang isaalang-alang ang iyong sanggunian. May sapat bang kagamitan o sanggunian upang magamit ko sa pagpapatunay sa aking pahayag ng thesis? Saan ko mahahanap ang mga ito? Mula sa iyong mga nakuwang sanggunian ay bumuo ka ng pansamantalang bibliografiya. Isang talaan ng iba't ibang sanggunian tulad ng aklat, artikulo, periodiko, magazine, website at iba pang nalathalang material na ginamit. Ito ay maaaring isang 3x5 na index card na kikikitaan ng mga sumusunod na impormasyon. Pangalan ng author, pamagat ng kanyang sinulat, impormasyon tungkol sa pagkakalatha, mga naglimbag, lugar at taon ng pagkalimbag, pamagat ng aklat, at mga mahalagang tala tungkol sa nilalaman. Paghahanda ng diktatibong balangkas, mahalaga ito upang magbigay ng direksyon sa pagsasaayos ng iyong mga ideya at pagtukoy kung ano-anong material pa ang kailangan hanapin. Maaaring gamitin ang mga inandamong card ng bibliografiya upang maging gabay sa pagbuo ng iyong balangkas. Pangangalat ng tala o note-taking. Ipinamumungkahing isulat ng maayos ang iyong mga tala. Gumamit ng index card na mas malaki kaysa sa gamit mo sa bibliografiya para mapaghiba ang dalawa bukod sa mas marami kang maisusulat na mas malaking card. Maaari kang gumamit ng 3 uri ng tala. Tuwirang sipi kung ang tala ay direktang sinipi mula sa isang sanggunian, gumamit ng panipis sa simula at dulo ng sinipi. Itala ang sangguniang pinagkunan, gayon din ang pahina kung saan ito nabasa. B. Buod niya'y pinaikling bersyon ng isang mas mahabang teksto, subalit nagtataglay ng lahat ng mahalagang kaisipan ng orihinal. C. Hawig. Kung binago lamang ang mga pananalita, subalit mananatili ang pagkakahawig sa orihinal.